Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday mga lods at kabubukas pa lang ng market ha. Alas 12 ng tanghali sa atin ngayon, alas 12 ng gabi doon sa USA mga idol. So bukas na yung market sa kanila, actually kabubukas pa lang. So titignan natin kung ano yung mangyayari from now hanggang hapon, kung makaka-recover ba tayo kasi nag-drop yung ating market. Ano ba ang dahilan mga lods? No? Malalaman ba natin ang dahilan ng pag-drop ng market ngayong araw na ito? So ayan, excuse me. Bago ang lahat mga idol, sana pa-like mo na ng ating video. Alam nyo na yan, lalo na ngayong umpisa pa lang ng video. Sana pa-like na ng video natin. No? At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga lodi. So ito na, start na tayo. Wala nang patumpik-tumpik. Okay? So ito kasi nakalagay dito 77. Pero sa ating chart, mga lods, ngayon is nasa 76.9. Oh my God, no? 76.9 ang ating Bitcoin ngayon, no? At sabi dito, Bitcoin falls below 77,000 as over 500 millions dollars worth of leverage long position are liquidated in 60 minutes. Grabe, 500 million dollars in 60 minutes ang na-liquidate dyan, mga lodi. Grabe, inabot niya talaga yan, no, mga idol, oh. No, inabot niya eh. Alam ko meron din yan sa XRP, talagang nang aabot mga loads, no? At sabi nga nung ito, tignan niyo to. Ayan, oh, umabot si XRP ng 1.36, grabe. Mga idol, no? Gravities. Talagang pumitik yan, lalo na kung ang liquidation mo dito banda. Ayan, oh, dito mga lodi sa dulo niyan ng 1.37 sa pool ka na mga loads, no? Kinuha na yung liquidation dyan. So grabe, at tinagos niya na rin to mga idol, no? Pero ngayon etong support natin na susunod is yung 1.34. Okay, ito yung support natin na susunod. So medyo umangat naman na siya mga idol. At syempre sabi ko nga, bukas na yung market ngayon. So titignan natin kung magbebentahan ba sila, dadagdag ba sila sa apoy, no? O dahil from this makaka-recover tayo, so hindi natin alam, no? Ano bang mga reason, mga idol? Ito ba yung isang reason? Kasi gusto na naman ni Daddy na bumalik, no? President Trump holds a call with Israel Prime Minister Netanyahu to discuss potentially restarting Iran war. Imagine, i-restart niya ulit, bakbakan na daw ulit, mga idol, no? Bakbakan na daw ulit, sabi ni Trump, mga lods, no? Okay na, tara na, umpisa na natin ulit to, no? So tapos ito, nag-post si Trump dito, mga idol. Sabi rito, Iran has their hindi, si Mario Nocol na to. Ito yung pinost ni Trump, oh, yung barko na tumitira ng laser. Grabe, no? Nang laser na yung barko ng US. Ayan, Iran has their AI Lego videos and Trump has Trump. Oh, ayan, Trump has Trump, mga lods, no? Kaya nga sabi dito kaka-post lang ni Trump, no? Sabi niya, for Iran, the clock is ticking. Sabi niya gano'n, no? And they better get moving fast or there won't be anything left of them. Time is of the essence. President Donald J. Trump. So, grabe. So, nagbabanta na ulit si Trump, mga lodi. So, mukhang ako, for me, mas maganda na magkaroon na lang sila ng deal. Kasi parang, pero sa tingin ko, babakbak muna to si Trump, eh. Parang papatunayan niya lang na kaya niyang gawin yung mga pinagsasabi niya. Kasi meron siyang mga sinasabi pero di niya naman ginagawa. Parang tinatakot niya yung Iran. So, yung Iran, hindi naman nararamdaman kasi hindi naman ginagawa ng US. Diba? Hindi, lang, puro salita lang yung US. Pero kapag once na sampulan ng US yung Iran, mga idol, mukhang doon na yun. Mapapasuko na nila yung Iran. Ganun yung sa tingin ko, no? Ayun yung sa tingin ko, mga idol. Ano sabi dito? The United, hindi, matagal na to. So, ayan. Grabe. So, sana nga ay hindi na to mangyari. Magkaroon na sila agad ng deal, no? Para wala na mga buhay na masawi at ma-recover na ang market natin. Okay? So, sa mga ganito, mga lods, tignan nyo, nag-a-announce pa rin yung Iran. Sabi nila rito, Iran launches Hormuz safe. So, Iran pa yung nagsabi na safe yung Hormuz, ha?
andun pa rin yung US. Alam ko, nandun pa rin yung US eh. Maritime insurance for ships crossing the Strait of Hormuz, payment in Bitcoin. So ito yung pinaka main dito mga lods, no? Ministry of Economy has been on this since April. Since April, the play controls trade shipping via insurance. Estimated revenue $10 billion yan. The petrodollar bypass is no longer theory. So ginagamit nilang pangbayad dito o payment nila mga idol is Bitcoin para ma-bypass nila yung dollar. Ganun yung sinasabi dito mga lods, no? So ganun, maraming ganun, hindi lang Iran, no? Ito rin, ang China rin. China is dumping US treasuries with holdings falling to their lowest level since the global financial crisis. This is absolutely insane. Grabe mga lodi, from 1.3 trillion ngayon halos kalahati, no, 693 billion na lang at the peak of 2013. So anong ginagawa ng China? Alam ko bumibili sila ng gold ngayon, no? Hindi sila dun sa dollar eh. Hindi sila sa global reserve eh. Ang banat nila ngayon gold, no? At halos 17 months, ayan, no, 17 straight months. Ayan, no. Meanwhile, the People's Bank of China o yung PBOC, People's Bank of China just stretched its gold buying streak to 17 months, no? Grabe. Straight months mga idol, 17 straight months. So, kumbaga nadiditch na nila yung dollar pagka ganito. They're not panicking, they're rotating mga idol. So, marami nang nagba-bypass o hindi na gumagamit ng US dollar mga idol. Pero dito, sa Iran, sa tingin ko, tulad ngayon, Bitcoin yung payment nila. Medyo volatile yung payment kasi kapag mismong coin yung gamit mo. Kaya nga tayo merong mga stable coins, no? So, mas maganda kung stable coins ang gagamitin. Ganun yung sa tingin ko dito, ha. Tulad niyan, kung nagbayad sila nung last week. Last week sila nagbayad. Anong yun? 18 ngayon. So, ayan, mga 2. Dito sila nagbayad. 11. Sabihin mo na lang 4 days ago nagbayad sila. Kaya ang presyo ng Bitcoin noon ng Bitcoin noon mataas. Tas nung bumagsak di naging nabawasan yung asset nila, 'di ba? So pero kung stable coin 'yon, di mas goods 'yun, 'di ba? Ano pa? Eto mga lods, no? House Agriculture wants Trump to repeal the CFTC before clarity hits his desk. House of Agriculture Chairman, Congressman GT, nakalagay rito. Sino si GT? Si Glenn. Glenn Thompson ata. And ranking Democrat Representative Angie Craig sent a bipartisan letter Friday asking Trump to nominate 2 Democrats and 2 Republicans to fill 4 open CFTC seats. Chair's Mike Selig is currently the only commissioner. He's about to write the Clarity Act Clarity's rule book alone. Kumbaga, sinasabi dito ng mga congressman na to, dapat mag-appoint si Trump ng 2 Democrat at 2 Republican para i-place doon sa CFTC para tulungan si Mike Selig kasi siya lang yun nandun. Okay? Bago ipasa yung Clarity Act, mas maganda na may tutulong sa kanya kasi kung siya lang, he's about to write the Clarity Act rule book alone. Siya lang mag-isa. Mga idol, so para balance, 2 Republican at 2 Democrats yung gustong ilagay. So, ano to mga idol, dito natin makikita na talagang yung Clarity Act is malapit na yan. Mga lods, no? Kasi ginagawa na nila ng paraan yan, mga idol. So, for me, ko doon, baka magkatotoo yung sinabi na isasabay nila sa event ng July 4 yung pagpirma ng Clarity Act natin. So, napakaganda niyan mga idol. Hintayin yung pinakapanapanabik na pwede nating antayin. Okay? Tapos ito naman, Wales now hold a staggering 67% of Cardano supply. Grabe, no? 67% ng Cardano hawak niya. Cited by Coin Bureau, some 25.09 billion Cardano token are now held by major holders. This figure works out to roughly 67.5% of ADA o yung Cardano total supply and is the highest whale holding level since as far back 2020. The whale holders are typically seen as less likely to dump their holdings
at least in comparison to paper-handed retail investor. Is this the start of something big for Cardano? Kasi sabi ko nga mga Lodi, pag mga ganyang kalaki, for me, hindi lang yan isang tao na whale, no? Isang tao lang. Malamang institution yan o company o kung ano man ang mga partner din ng Cardano. Sila rin yan. May paggagamitan sila dyan sa malaking party na yan. So, para sa akin, hindi yan bad news. No? Good news to for me. Okay? So, ito pa. Sabi ni Senator Cynthia Lummis, China and Russia will be forced to buy Bitcoin if the US buys. Kumbaga, once na inumpisahan ng US na mag-accumulate ng maraming Bitcoin, malamang mapupush din yung China and Russia na bumili rin ng marami. Sabi nga dito, the next arms race will not be for weapons. No, hindi na padamihan ng weapons ang susunod na race, mga idol. National will compete to secure a global store of value, which is Bitcoin yung sinasabi nila dito, o sinasabi ni Senator Cynthia Lummis. So, magkakaroon ng FUD, no? Ay hindi, ng POMO pala, hindi FUD. Magkakaroon ng POMO lahat ng mga bansa. Uy, yung inuubos na ng US yung Bitcoin, kailangan natin magbili, hindi pwedeng mawalan tayo niyan, no? Parang ganun yung mangyayari. And then mapopomo na yung iba, susunod din yung Russia, yung China, at yung ano-ano pang malalaking bansa. Parang ganun yung sinasabi ni Senator Cynthia Lummis dito, mga idol, no? So, may iniwala ba tayo? Pwede, mga lods. Ako, pwede mangyari yun. Oh. Sabi dito, BlackRock CEO Larry Pink said the United States is short on power. I believe a new asset class will be buying futures on compute. Hindi yung power na power weapon to, kuryente yan, mga lods, no? Kuryente. That means the trillions will flow into the decentralized compute sector. Kumbaga magkakaroon ng bagong asset, ayun yung sinasabi dito. Ayon sa post, no, sinasabi ni Larry Pink, BlackRock, isang conference, ang United States ay kulang sa kuryente. O yan, naniniwala ako na magiging bagong asset class ang pagbili ng futures sa compute. Anong ibig sabihin nito? Kulang sa power, compute, chips at memory ang US dahil sa mabilis na paglago ng artificial intelligence. Kailangan ng AI ng sobrang daming kuryente at computing power para mag-run ang mga supercomputers at data centers. Dahil dito, inaasahang magiging bagong tradable asset. So magkakaroon tayo ng bagong tradable asset, ang compute mismo, mga idol. Tulad ng future sa langis o ginto, pwede nang i-trade ang hinaharap na computing power. Imagine, computing power, tradable na. Malaking oportunidad ito para sa crypto, lalo na sa DeFi, o yung Decentralized Physical Infrastructure Networks. Ito yung mga proyekto na nagpapahiram ng computing power, storage at bandwidth mula sa ordinaryong tao, imbes na sa malalaking kumpanya lang. Bakit bullish para sa crypto? Kung trillions ng dollars ang papasok mula sa institutions, investors tulad ng BlackRock sa decentralized compute, maaaring tumaas ng husto ang halaga ng mga related tokens at projects sa crypto market. Nagpapakita ito ng na ang traditional finance o yung TradFi ay nakikita na ang halaga ng blockchain para solusyonan ang problema sa kakulangan ng compute. Sa madaling salita, napakalakas na signal ito para sa AI plus crypto sector. No? Si Larry Pink mismo ang nagsabi na magiging malaking bagay ang compute sa maaaring crypto enthusiast ang naniniwalang makikinabang dito ang mga DeFi, no, projects. So, grabe. So imagine, no, si Larry Pink pa yung nagsalitaan niyan samantalang dati, di ba? Alam niyo na. Eto, binood ko to kasi ang haba eh. Pero importante kasi to, mga idol, yung nilabas ng National Credit Union Administration. Sabi dito, malaking hakbang ito para sa hinaharap, ayon sa post, malaking hakbang ito para sa hinaharap ng pera sa US. Inihahayag ng National Credit Union Administration noong May 15, 2026 ang mga bagong panukalang patakaran para sa Permitted Payment Stablecoin Issuers o yung PPSI sa ilalim ng Genius Act, no? Sa Genius Act pa rin yan. Ibig sabihin nito, pinapayagan ng mga gobyerno ng US na maglabas ng tokenized dollar o stablecoin ang mga credit union at bangko. Bagay mga bangko, pwede silang gumawa ng mga stablecoin nila na may 1:1 na reserba sa mataas na kalidad na asset.
mas mabilis na transaksyon at blockchain technology. Bakit importante ito? Kasi yung luma, mga idol, yung dating sistema, utang base, mabagal, madaling maimpluwensya ng inflation. Kumbaga pag may inflation, babagsak. Bagong sistema, ano ba naman yung bagong sistema? Instant settlement, transparent, tokenized, stablecoin at regulated digital asset. No? Kasama rito ang Clarity Act para sa mas malawak na crypto market rules. Binanggit din ang mga kumpanya tulad ng Metaculus at XRP Network na handa na raw sa compliant blockchain digital ID. No? At banking integration. Sa madaling salita, hindi nila pinapatay ang crypto. Ini-integrate nila ito sa opisyal na sistema ng pagbabangko at credit unions para sa modernisasyon ng pera. Marami pa raw hindi nakakaintindi, pero ito raw ang simula ng malaking pagbabago sa financial system. May larawan sa post na tungkol sa debt clock at tokenized futures comment period hanggang July 17, 2026 mga idol. So ito yun. So alam nyo mga idol, ako sa tingin ko yung financial system talaga natin, maraming magbabago dyan ngayong taon. No? Hanggang meron pa nga October meron pa yung sa DTCC sa October naman yun mga lodi. So maraming ngayon, maraming ma-unlock ngayong 2026. So dapat handa tayo at meron tayong bodega, naka-position tayo diyan mga idol. So sabi dito ni Madam, no, ito pakinggan natin si Madam, okay? Everyone's calling it. Bilisan ko lang ng konti kasi baka makapiright tayo. NASDAQ just put XRP on the same shelf as Tesla, and almost nobody's reading it correctly. Everyone's calling it a trade product. It's not. NASDAQ doesn't list leveraged ETFs on speculative assets. The asset has to clear regulatory checkpoints, deep futures markets, prime brokerage relationships, institutional plumbing that did not exist around XRP 2 years ago. Most people are watching the price chart, but the real signal is what just got confirmed about XRP without anyone saying it out loud. The infrastructure institutions need to participate at scale is being built right now in real time while everyone's distracted. Check out the full video. So, paliwanag natin sa Tagalog, mga idol, no? Sabi dito, ang post, no, ay tungkol sa XRP Ledger at sa isang proyekto na tinatawag na RealFi, no, na may token na Real Token. Pangunahing mensahe, Nasdaq, isang malaking stock exchange sa Amerika, ay hindi naglilista ng mga espekulasyon o chismis lang mga idol. Naglilista ito ng mga tunay at maayos na asset na pumasa sa institutional standards nila, mga pamantayan ng malalaking institutional tulad ng banks at investment firm. Inihahambing nito ang XRP sa mga kumpanya tulad ng Tesla. Ibig sabihin, ang XRP ay pumasa, no? O pumapasa na sa parehong mataas na antas ng pagsusuri na ginagamit ng malalaking institusyon. Kumbaga yung XRP pasado na yan mga lodi, para na siya, doon na siya naka-level. Dahil sa lumalaking suporta ng mga institusyon sa XRP Ledger, ang RealFi ay magsisimula na ng Real Token buyback. Ibibili nila pagbalik ang kanilang token mula sa, kumbaga magba-buyback sila mula sa open market sa mga sumusunod na linggo. May malaking partnership na inaasahan na magdadala ng maraming demand sa Real Token na process ng RealFi ecosystem ang higit sa 1.25 million na halaga ng mga transaksyon. Bakit mahalaga ito mga idol? Ito ay nagpapakita ng XRP Ledger at mga proyekto rito ay hindi lang teorya. May totoong gamit na ito sa totoong mundo mga idol, lalo na sa payments at rewards. Ang buyback ay senyalis na sila ay handa na para sa mas malaking pagbabago. May kasamang video ang post na nagpapaliwanag ng mas detalyado tungkol sa buyback at partnership. So ito yun si ate, mga idol, no? So, yung XRP Ledger mga lodi, marami na. Kasi kung titignan yung nakaraan, may all-time high na sa 300,000 ba? Nakalimutan ko na, o 30,000. Yung mga developers gumagamit ng XRP Ledger. So, lumalaki na siya ng lumalaki, mga idol, no? At kita nyo naman, nalilevel na siya sa mga Tesla, sa ganun. Ang Nasdaq yung nagsasabi nun, mga lods, no? Tapos, eto naman, mga idol, speaking tayo, kasi marami tayong AI news, no? Kumbaga, sinabi rin ni Larry Pink, nagkaroon ng, parang experiment. Nakalagay dito, Figure AI launches a live 10-hour man versus machine package sorting challenge with the intern currently in the lead. So, ito yung nauuna siya sa pag-check ng mga
ng mga bagahe, o tawag dito, mga parcel, mga parcel, kung ano man yan, no? Sa tingin nyo, ayan, no? Pero konti lang, no? 8,500, 8,600, siya naman 8,000, halos sa 400. So, konti lang yung lamang ng tao, mga idol. Ito na, ay sa bagay dito, 127,400 package. Ayan. Pero mga idol, merong nag-comment dito na dapat lagyan na lang ng scanner yung robot. Kasi ito mga idol, alam nyo kung bakit na kahit na nauuna yung tao, lamang yung robot. Kasi yung tao na to, o tong intern, hindi siya pwede magtrabaho 24 hours. 'Di ba? Nagpapahinga siya, may break siya. Yung robot, walang break to, tuloy-tuloy to, mga idol. Kaya at nga sinabi na, kung ganyan, dapat nilagyan na lang ng scanner yung palad niya, o kaya yung mukha niya, no? Para itatapat doon, para madidistinguish yung ano yung product na yon, para ma-record na agad. 'Di ba? Ganun. So, syempre, sa human, hindi niya yun magagawa. Data, kung magagawa niya man yun, may hawak siyang pang scan. Tatagal siya pagka ganun. 'Di ba? So, parang ako, para sa akin, kahit na lamang yung tao dito sa maikling panahon lang kasi to 10 hours lang eh. Pero sa long term mga idol, mas lalamang na dito yung AI. At kung may improve pa yung AI pagdating sa mga pag-check ng mga ganitong product o kung ano man yan. 'Di ba? Package, 'di ba? So, grabe. Talagang pinag-aaralan nila yung ganyan, no? Di talaga magtatagal mga idol, mapapalitan na ng robot yung mga tao sa trabaho. No? Pero usually, ay siguro sa tingin ko, mauuna dyan, for me, syempre yung mga sa computer, computer related, mas rin yung mga AI, 'di ba? Doon unang sasagasa 'yun. Tapos sunod na diyan yung mga, sabihin na natin yung mga crew. Alam niyo yung mga crew sa mga fast food chain. Pwedeng 'yun, 'di ba? Kasi meron na nga tayong ngayon, kiosk eh. 'Di ba? Bago ka bumili sa kasi na-experience ko yun sa Jollibee mga idol eh. Pwede ka na pala dun kasi nagloko yung GCash ko eh. So nilipat namin ni boss yung pera ng GCash ko sa Maribank. Kasi may Maribank kami. Sa Maribank. Tapos nung kami sa kiosk, 'di ba? Syempre titignan mo yung mga orderin mo, ganyan. Hindi ko kasi alam yun eh. Dahil umuupo na lang ako, inahayaan ko si boss mag-order eh. So, ang nangyari, di ba, pumipili ka. Tapos pagkapili mo, pwede mo na siyang bayaran doon using the card, no? Kasi ang ginamit namin yung card eh. So, pinasok mo lang doon, tapos tapos na. And then, kukunin mo yung resibo mo. Di ba? Pagkakuha mo yung resibo mo, tigisa kayo ng guard eh. Tapos, upo ka na lang. Yung iba nakapila sa counter, hawak-hawak nila yung mga in-order nila kasi magbabayad sila ng cash. 'Di ba? So nakapila pa sila ron. Pero kami, pagkabayad pa lang, yung number namin dun sa mismong Jollibee, makikita mo na agad dun sa screen. 'Di ba yung preparing tsaka yung yung ganun na. Pero sila, mape-prepare pa lang sila o something pag nabayaran nila ng cash sa counter yung kanilang in-order. So, kahit na nauna sila sa akin doon mag-fill up sa kiosk, nauna pa rin dumating yung yung order ko kasi doon na ako mismo nagbayad sa kiosk. Pagkabayad ko, pumasok na agad yung order ko doon sa loob sa loob, and then lumabas na rin sa preparing agad. 'Di ba? So mabilis, mga idol. So doon ko lang na experience, sabi ko, ganun pala yung pwede pala yun. Sabi ko ganun. Di na tayo pipila. At syempre pipila din yung mga yung mga gusto maka-discount, lalo na pag mga senior at mga PWD. Hindi pwede doon sa kiosk yun eh. Walang yun eh. Walang discount doon na nakalagay, mga idol. So doon yung napansin namin. No, kaya inisip ko nun, sabi ko, parang talagang mukhang mapapalitan na talaga, mga idol 'Di ba? Kaya lang kapag mga robot na yung mga nagsi-serve sa'yo, hindi ka na pwede magreklamo dyan. O kaya mag-request ng, boss, pwede pa dagdag ng gravy dyan Walang ganun. So ayan, grabe. So ayun yung news natin ngayon, umaga at tanghali na pala, mga idol. So grabe.
So, sana na-enjoy nyo. At mga lods, kapit lang, no? Overall, ganun talaga. No? Susubukin tayo ngayon. Sabi nga nila hanggang June 1 eh. Matindi yung pwedeng mangyari. So ayan, try natin yung boss mga kumbaga dali lang, inipala kasi ako ni boss eh. Nag-promote bigla eh, mga idol. Explore nyo daw yung Maribank, mga lods, no? So ayan, gusto nyo ba explore yung mga ganon, mga lods? Kasi promise, mabilis lang siya. Tapos meron pa kayong mga cashback pag ginagamit nyo siya, mga idol. No? So sige, kung gusto nyo, lalagay ko na lang dyan yung link sa baba ng description, mga lodi. No, kung gusto, paano sila magkaka-card? Yun daw. Sa ako na lang papaliwanag. Bigla lang sinabi sa akin, mga idol eh. So ayun, kita-kits tayo mamayang gabi. Mga lods, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? oh yeah, Vegeta, stop.